So yun na nga mga B. Putik, halatang bagong gising pa. Gaya nga ng sabi ko, may part 2 yung enrollment. Since hindi natin napa-enroll si Bunso sa part 1 dahil naabutan kami ng cut-off, ngayon, bumalik ulit tayo. Ako na lang pala mag-isa ang bumalik ng school, di ko na nasama yung kuya ko, si Ate Z at si Zero. Maaga pa kasi, baka tulog pa. So, for the lakad ulit ang person papuntang school. Sakto naman din to para exercise na rin sa ganitong oras. Kahit hindi kami close ng exercise. Diyos! At yung mukhang yan, hindi halatang hinihingal nga di puungal. Again, hindi ko na kailangan sabihin ulit bakit ako naglalakad. Ano man ang rason ko, wala ka ng pakialam. Diyos! Hindi. Bukod kasi sa wala tayong pera, gusto lang natin na pagpawisan din talaga. At syempre, yung dinaanan lang din namin kahapon, yung dinaanan ko rin ngayon. Kaya for the akyat na naman ng person sa maputik at matarik na daanang ito. Fast forward mga B, nakarating na nga ako ng school. Sako pa sa oras ng enrollment. Nakikita kong medyo marami ang mga tao ngayon. Dahil siguro maaga pa, o baka naman may mga kandidatong SK na namimigay na ng ayuda. Diyos! Pagkarating ko nga dito ay agad na akong dumiretso sa covered court. Dito ko na tinanong ulit kung saan magpapa-enroll para sa grade 6 at itinuro ako sa 4th floor ng building. Pinakataas siya ng building mga B. Shoota, walang katapusang pag-akyat. Pag hindi pa ako pumayat neto, naku, sinasabi ko talaga. Diyos! Nakarating na nga ako sa pinakatuktok ng building at nakita ko na rin ang teacher na pag-e-enrollan ko kay Bunso. Pero bago pa man ma-enroll si Bagets, need ko pang magbrigada. At ang inatas sa atin, magpintura B. Hindi lang ng isang dingding B, kundi buong classroom. Paikot yan mga B. Ilang oras din yan na trabahuhin. Ito na nga pala yung gagamitin ko mga B at kinabahan ako ng very light dahil paintbrush lang ang meron si Madam. Mukhang araw ang tatagaling ko sa pagpintura, shoota. Pwede pa ba umatras? Diyos. Matagal na daw nag-e-expect si Madam na may magbibrigada sa classroom niya. Wala pa daw kasi nagbibrigada sa mga nagpa-enroll sa kanya. Yung iba, puro dahilan. Nakesyo tumakas lang daw sa anak, masakit ng likod, may lalakarin pa. Hindi na lang sabihin na ayaw talaga. Diyos! Pero nag-donate naman sila ng mga pwedeng gamitin na panlinis sa classroom. Dahil wala tayong pan-donate, ay brigada tayo. Kapala mga B, buti at nakahiram si teacher ng paint rollers sa ibang classroom para magamit namin magpintura. Buti na lang nakahiram siya. Kung hindi, 3 araw talaga ako maglagay dito. Diyos! Sinimulan ko na nga ang magpintura. Sa totoo lang, ang in-expect ko na gagawin ko yung magwalis. Pero sa dinami-rami ng pwedeng gawin sa classroom, magpintura pa talaga yung binigay sa akin. Sa bahay nga, nag-wallpaper lang ako kasi hindi ako marunong magpintura. Good luck talaga kung maayos sa mata ang pagkakakulay sa room. Maraming mga kalat sa classroom. Sana yun na lang yung binigay sa akin, no? Yung linisin nyo. Parang sama ng loob ko. Diyos! Hindi naman sa ayaw ko gawin to. Nabigla lang kasi ako. Ako lang kasi ang mag-isabi. Mag-isang magbibrigada sa classroom. Pero wala na tayong magawa. Nandito na tayo Nakakahiya naman matra. Buti na lang mabait si Madam Teacher. May edad na rin kaya sinunod ko na lang. At pabait din naman ako kahit papano. Diyos! Kita nyo naman yung mukha ko, seryosong seryoso. Iba na pala talaga ngayon no. Nung nag-aaral pa ako wala namang ganito Kung hindi ako nagkakamali, natatandaan ko pa na parang nakalagay na sa card mo yung section mo for the next school year. Hindi na kailangan mag-enroll. O di kaya nakapaskil na tuwing opening ng class sa bulletin board yung names and section mo. Pupuntahan mo na lang yung classroom mo. Tapos makikita mo na yung mga new classmates mo at kung papalarin ka, may kaklase ka pa rin ngayon na kaklase mo last year. Pero ngayon, kailangan mo pang magbrigada bago ma-enroll yung bata. Okay naman din ito, kahit papano din maayos na magagamit ng mga bagets yung classroom nila sa pasukan. Pero itong ginagawa ko, nakakapagod siya. Diyos! Walang katulong B, solo akong nagpipintura. Medyo malaki pa ang kukulayan kong dingding, good luck talaga B. Todo iwas pa ako na hindi mapinturahan yung mga drawing na bulaklak. Masakit pala siya sa braso no. Hindi ko alam kung tama ba ginagawa ko, basta makulayan lang daw yung classroom, okay na daw yun sabi ni Madam. Buti pa yung dingding na kulayan, pero yung banding yung magtotropa, hindi. Aww. Actually nakulayan din yun, hindi ka lang talaga sinama. Aha, kawawa. Sige na mag-overthink ka na. Diyos. Kita nyo naman, for the bantay talaga si Madam kung tama ba ang ginagawa ko. Hinusayang ko na nga baka kasi bagsak niya ako. Diyos. At eto na nga mga B, tapos ko nang mapinturahan yung loob ng classroom. Akala ko tapos na rin ako.
Hindi pa pala B. Pati pa pala yung mukha ng classroom sa labas at yung dingding ng hallway sa tapat ng classroom pipinturahan din. Shoot, sakit na ng balikat ko. Pero wala na akong choice, tinuloy ko na. Binilan din pala ako ni Madam Teacher ng foods. Pinapakain niya ako pero di ko muna kinain dahil gusto ko muna matapos yung ginagawa ko. Ganun ako ka-dedicated. Ha? Hala, dedicated. Sa dami ng dumadaan na tumitingin sa ginagawa ko, sinasabi nilang ang ganda daw ng pagkakapintura. Hindi ko na pinapansin, baka kasi papinturahan din sa akin yung ibang classroom. Diyos. Yung isang teacher nga, nakita akong patapos na sa pagpipintura. Alam niyo ba kung ano ang sabi? Buti pa si daddy, patapos na, kami hindi pa. Anak nang, sino yung daddy? Mukha lang akong tatay pero wala pa akong anak madam. Tsaka daddy, ano? Anak kita, ha? Diyos! Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil sa pinuri niya yung galaw ko o mababadtrip ako na tinawag niya akong daddy. Diyos! Pero tinuloy ko lang. Di naman kasi alam ni madam kaya hinayaan ko na lang siya. Basta ako, tinuloy ko lang hanggang matapos. Bahala sila kung hindi pa sila tapos. Puro kasi chismisan inaatupag Tapos lang. Biro lang po. Saludo po sa lahat ng teacher na nagtatrabaho sa Brigada Eskwela. Mabuhay po kayo. At eto na nga mga B sa wakas. Natapos din ako magpintura. Palibot sa buong classroom. Kita nyo naman. Parang walang pinagbago, di ba? Pati yung labas at dingding ng hallway. Actually, kasama din itong espasyo na ito sa pininturahan ko, hindi ko lang binidyoan. Solid talaga yung pagod. At dahil tapos na, na-enroll na natin si Bunso at uwian na. Dinala ko na rin pala yung merienda na binili ni Madam. Sayang Diyos. Di ko siya kinain guys kasi puro pintura yung kamay ko. Kaya pumunta muna ako sa hand washing station para syempre magugas ng kamay. Alangan na mamaligo ako dun. Tignan nyo naman Solid ang experience pero okay lang. Nagmukha naman bago yung classroom ng mga bata. At nag-design na akong umuwi dahil palubat na ang person. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit mga biya. Next time ulit ha. Magsiingat kayo palagi. Okay, bye!